Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga po ang pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga ngayong araw po ng Sabado. So, unang arangkada pa lang po ng Itbulaga kanina ay talaga namang napakasaya na po, no? Dahil ang bumungad sa atin ay ang Tito Vic and Joey and syempre ang mga Dabarkads. At hindi lang yan dahil ang dami pong pa-surprise ng Itbulaga para po sa mga televiewers. Ang dami din pong nagulantang sa kaganapan kanina dyan sa Itbulaga. So bakit kaya? So mamaya malalaman niyo po yan. Pero bago ang lahat, narito muna ang online viewers ng Itbulaga during Gimme 5. So dito po sa Itbulaga TVJ na YouTube channel, halos pumalo po ng 100k ang online viewers nila during Gimme 5. Meron lamang itong 97k watching. So ilan na lang, 'di ba? 3,000 na lang, 100k na po sa isang YouTube channel lang 'yon. And dito naman po sa TV5 Philippines ay 35k ang nanonood. Total of 132,000 po ang online viewers pag pinag-combine ang TVJ YouTube channel and ang TV5 Philippines. So kanina po mga Kadabarkads, nagulantang ang buong bansa at maging ang televiewers at online viewers sa dalawang magagaling na grupo na naglaban po dyan sa GB5, ang tropang 4-leafers and tropang CBG Pirates. So segundo lamang po ang lamang, pareha silang naka 4 points mga Kadabarkads. So ang 4-leafers po ay 1 and 33 second. And ito namang tropang CBG Pirates ay 1 and 37.40. So syempre ang nakapasok po ay ang tropang 4-lifers ba yun? Or the first, correct me if I'm wrong na lang. So ang nanalo po syempre ay yung tropang 4-lifers. And napakagaling talaga nila mga Kadabarkads. Kaya naman nag-uwi sila ng 50,000. Nakatatlo ulit sila sa final round. Talagang napakahusay nila. Parehas pong magagaling. Kaya nga sabi po ng ilang mga Dabarkads natin, sana bigyan ng chance ulit yung tropang CBG Pirates. Kasi magaling din Sana nga bigyan ng chance, ano? And during Gimme 5 nga po, kagulo na yung mga viewers natin dyan sa Itbulaga TVJ and sa TV5 Philippines. Ang husay, grabe. Sila TVJ po at ang Dabarkads natin, napahanga din sa huhusay po ng dalawang grupo na naglaban-laban kanina. Samantalang sa Dear Itbulaga naman po, isang pangarap at kahilingan na naman ang napagbigyan ng Itbulaga. Ang letter sender po ay si Jir Shinley Riodic ng Valenzuela City. And lubos nga po ang kanyang pasasalamat dahil ang kanyang kahilingan sa Dear Itbulaga ay tinupad ng Itbulaga. So, maitutuloy na po nila ng maayos yung kanilang business po na burgeran. So, suportahan din natin yan sa mga taga Valenzuela dyan. Samantalang, dito naman sa Sugod Bahay mga kapatid ay tumataginting na 60,000 pesos plus mga regalo ang napanalunan ni tatay dito. So, congratulations po sa mga nanalo dito po sa Itbulaga at maging sa Oh Baby Challenge ng mga bata po ang mga sumalang doon, and talaga namang napakahusay ng mga bagets, lalo na po itong Lil Velas na talaga namang competitive. Samantalang inabangan naman po ng lahat itong concert ng ating mga singing queens with Haji Alejandro na talaga naman pong pinagkaguluhan din sa comment section ng ating mga Kadabarkads. Paano ba naman kasi ang ganda daw po ng blending ng kanilang mga boses. Yung harmony ando doon. Grabe po, ang husay din talaga ng ating mga singing queens dahil talagang nakikipagsabayan sila sa mga veteranong singer. Grabe, 'di ba? Aliw na aliw nga po ang mga Kadabarkads natin habang sila po ay nanonood kasi ang ganda talaga ng blending ng kanilang boses, yung kanilang kanta. Ako nga habang nanonood ako, hindi ko namamalayan na parang dinuduyan ako nung kanilang song na yun. Inaantok na po ako
Buti na lamang po at nagising ako dahil kung hindi, wala akong update sa inyo, mga Kadaber Kads. Ang husay, wala akong masabi dito sa mga SQ natin. Talagang kahit saan sila isa lang ay kayang-kaya po nilang mangibabaw. Samantalang gusto ko lang mong ibahagi sa inyo itong post ni Sakari Daniel. Sabi dito, TV5 ang Digital Free TV. Dahil nagsimula na daw ayusin ang tinatayong bagong transmission tower ng TV5 sa Mega Manila, maaring sagot na ito sa DTT migration na iniutos ng gobyerno hanggang 2024. Possible kasi na mag-fully digital na ang transmission ng TV5 at ang ibang channels ng kapatid network sa Mega Manila ngayong taon. Ayon yan sa sinasabing misyon ng dating TV5 CEO at ngayon itinalaga nga Senior Vice President ng Smart Communication na si Jane J. Basas na ngayong taon na magsisimulang mag-ship sa Digital Free TV ang TV5 at gayon din ang One Sports sa analog at may posibilidad na di na magtatagal ang operasyon sa analog TV simula ngayong taon. At kahapon, pinakita ng isang transmitter operator na magtatayo sila ng digital transmitter ng TV5 bunsod dito ng kanilang malawakang DTT migration sa Mega Manila at mga karatig bansa ngayong taon, kaya maraming nagtatanong ano kaya ang mga channel na idadagdag bilang ang TV5 at One Sports at ngayon may RPTV full broadcast lang ito. So sana mas mapalakas po ang channel ng TV5 at mas maraming kababayan natin sa province ang maabot ng kanilang signal. Since tayo naman ay papunta na po sa digital, iwan na natin ang analog since tayo naman ay nakapag-prepare. Samantalang ibabahagi ko naman sa inyo itong binahagi po ni Ma'am Pauline Luna Soto tungkol kay Baby Mochi. Sabi niya dito, last week daw, Tia got a nasty bug while we were in Hong Kong and I was so nervous because it's so hard to get sick when you're not home and most especially when it's the kids that are sick. Thank you so much daw kay Doc Ayegid for guiding daw the entire time and for calming my crazy. We're blessed to have you. So ayan po, pinacheck up po nila si Baby Mochi dahil meron atang kagat. Nakakapraning po talaga yan sa totoo lang. Lalo na yung mga kagat-kagat na yan, hindi natin alam kung saan galing, di ba? Kaya ganyan po siguro alam nyo yun, ka-stress, ka-depress, si Ma'am Pauline Luna Soto, pag si Baby Mochi na yung baby po nila yung nakagat na. Kasi hindi natin alam kung ano ba yung dala ng hayop na yun na kumagat sa ating anak, di ba? Samantalang pag-usapan naman natin ang nangyari po dito sa Bulaga Olympics kanina na talaga namang nabulaga ang lahat. Napakasaya po kanina ng Bulaga Olympics. Talagang Christmas edition po siya. Kakaiba po ito mga Kadaber Kads. And pansin ko lang nag-enjoy ng sobra-sobra ang ating mga Kadaber Kads. Yun nga lang, palagi pong kinukulang ng oras. Kaya tayo ay nabibitin po lagi. Sana haba-habaan naman ang oras ng Itbulaga, di ba? Para sulit na mag-enjoy lalo ang ating mga televiewers and online viewers.